Sarap te. Ang pa-cubes lang. Hello mga kapango, pumunta pala ako rito sa Guadalupe para bumili ng Angel's Longganisa para meron tayong paninda. At naisip ko na rin pala na ipagluto ng manok yung mga alaga nating pango. So, let's go! Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! Mga kapango, i-share ko lang sa inyo kung ano nga ba yung ginagamit ko pangluto ng mga manok pag pinapakain ko sila. Tapos liver, na chicken liver. So ito yung ginagamit ko na electric rice cooker to. So maliit lang siya. So pwede to sa mga nagdo-dorm. Yan, okay na okay to. Pwede kayong magluto rito ng noodles, ng canton, magprito ng itlog, magsaing. So ganun to ka worth it. So nagkaganto na ako, siguro 3 times na ako nakabili. And ito yung bago natin. Ayan guys. Kapag gusto nyo magluto ng pagkain ng aso nyo, or ang ginagawa ko talaga guys is ito lang talaga yung ginagamit ko. Kasi wala naman kaming lutuan dito. So ito lang yung ginagamit ko. Ayan, mura lang to mga kapango, 300 pesos. Wala pang 300 pesos, makakapagluto na kayo. At madali lang magpakulo rito. So ito yung ating gagamitin. Ayan yung itsura niya guys. Tapos ito yung kanyang takip. Tapos meron siyang cord na isasaksak nyo lang dito. Tapos yun na, pwede rin kayo mag-steam ng siomai. Hindi ko alam kung bakit plastic to. So this one is not recommendable. Ang pangit ng nabilhan ko ngayon kasi dapat ito ay stainless, hindi plastic. Bakit plastic to? Yung previous na mga binili kong ganito ay stainless. Double check nyo yung ganito. Pwede lang to lalagyan ng manok na hinugasan. Ayan. So ngayon guys, gagamitin ko na siya para makapagluto ng chicken boiled para sa mga alaga nating aso. So let's go. Kapango, ang iululuto lang natin is itong chicken na breast chicken, yung ginagamit ko para sa mga alaga kong aso. And then hindi po ako nagpapakain ng mga buto. Uulitin ko lang, hindi ako nagpapakain ng buto. Tapos ayan, pina-cubes ko lang siya, pina-slice ko ng cubes para hindi ko nahihimayan. Ganon. Mga kapango, ayan o. Nag-yellow pa siya. So mabilis lang naman to maluto. Ayan. Pag kumulo na yan, okay na yan. Pag naluto na yan. Tapos hindi pala ako naglalagay ng asin. Puro ano lang talaga. Water lang at saka tong manok. Tapos dog food. Lang din kasi ako magluto ng manok sa kanila. Pero pag nagluluto ako ng manok, nakikita nyo to guys, puro laman yan. Wala pong halong buto yan. So itong binili kong manok guys ay 1 kilo sa Guadalupe. And hinati ko na lang siya ng ano, 1 half. Hello mga kapango, so ito yung ipapakain natin sa mga alaga nating aso. So pinapakain ko sila 2 times a day. Tandaan nyo guys, importante na mapakain nyo yung alaga nyo ng umaga. Alam nyo kung bakit? Para hindi sila malipasan ng gutom, para hindi sila magsuka ng yellowish. Yun talaga yung iniiwasan natin. And then pinapakain ko pa rin ay dog food. Minsan naglalagay ako ng kanin, maganda rin yun. Tapos ulam, ang ulam na nga natin ngayon ay chicken na pinakuluan, wala pong condiments yan. At tandaan nyo mga kapango, kapag mayroong sakit or galis or problema sa balat yung alaga nyong aso, wag na wag kayo magpapakain ng manok sa kanila para hindi po lumala. So ayun na mga kapango, gumukulo na. After nga kumulo nitong pinapakuluan nating manok, ayan, i-distribute na natin din siya. Pero ilalagay ko muna siya rito sa malaking lalagyan para kahit papaano lumamig. So hindi rin po pala ako naglalagay dito ng condiments, lalong-lalo na yung asin. Kasi yung mga alaga nating aso, mabilis kasi sila tamaan ng sakit sa bato or sa kidney. At saka minsan lang din pala ako nagluluto ng manok sa kanila at saka ng atay. Baka kasi maging picky eater sila, lalong-lalo na kapag nagustuhan nila yung lasa ng manok at saka atay, aaraw-arawin na nila yan, baka hindi na sila kumain ng dog food. Nagluluto lang talaga ako nito occasionally, hindi po araw-araw. At saka nga pala mga kapango
lagi niyong tatandaan kapag mayroong problema sa balat ng alaga niyong aso, kung meron siyang katikate, kung meron siyang balakubak, kung meron siyang galis, iwasan niyo muna magpakain ng mga malalangsa katulad ng manok, lalo na yung atay, kasi baka lumala. Kailangan talaga ipagamot niyo sa vet o ipa-check up niyo sa vet para mabigyan ng kaampatang lunas. Pero mamaya meron akong i-share sa inyo kung ano nga bang shampoo ginagamit ko kapag nagkakaroon ng katikate or galis yung mga alaga kong aso. At after ko ma-set up itong pagkain ng mga alaga nating pango, hinihintay ko lang talaga maging maligamgam. Dahil nga sa panahon ngayon mga kapango, sobrang maulan. Gustong-gusto nila yung medyo mainit-init pa para mainitan yung sikmura nila. At sa mga nagtatanong ano nga ba yung pinapakain ko sa 3 months old puppies na meron ako. Sa mga 3 months old naman, ang pinapakain ko lang sa kanila mga kapango ay Kibbles na special dog food puppy. Hindi ko muna sila pinapakain ng may ulam or ibang flavor kasi nga baka maging picky eater, baka hindi na sila kumain ng dog food at hanap-hanapin na nila yung chicken flavor, at yun yung iniiwasan ko, maging picky eater sila. Mahirap pa naman pakainin kapag mga 3 months old. Pag naging picky eater, baka pumayat sila. Pag pinakain mo kasi ng ibang flavor yung mga alaga nating 3 months old puppy, I'm sure hindi na sila kakain. Kaya minsan talaga guys, napapabili talaga ako ng mga Tetra Pak na ulam kasi ito yung kaya kong isustain na mabilis lang na ipakain at safe sa kanila. So yung pinapakain ko minsan talaga is yung Smart Heart, special dog food na nakalata na pwede natin ipang ulam. Hindi kasi ako pwede araw-araw magluto ng chicken, lalo na kapag busy tayo sa trabaho at late na tayo nakaka-uwi paggabi. Nung naging maligamgam na tong pagkain natin, isa-isa ko nang dinistribute sa mga alaga natin yung pango. Gustong-gusto talaga nila yung chicken, pero sorry talaga, hindi ko talaga kaya i-sustain na chicken ay araw-araw na ipakain sa kanila. Alam nyo mga kapango, kapag mag-aalaga kayo ng aso, kailangan talaga meron kayong budget para sa kanila na kailangan nyo ring i-sustain. Dapat alam nyo rin naman yung limitation ng budget nyo. Pero dapat pag yung titipirin yung mga alaga nyong pango. Sa akin kasi mga kapango, binibigay ko lang talaga sa kanila dog food, rice, at saka bumibili rin naman ako ng ulam para sa kanila. Ang priority ko kasi sa kanila ay dog food at saka vitamins. Pango, so bago ako pumunta ng tindahan, meron akong i-share sa inyo na effective na ginagamit ko rin sa alaga kong mga pango, lalo na kapag meron silang skin problem. Of course, kung may budget kayo, dalhin nyo sa vet. Pero kung wala, ito i-share ko sa inyo na very effective din to sa mayroong galis, may scabies, tapos binabalakubak. Of course, pwede rin kayo gumamit ng BCO kapag binabalakubak yung alaga nyong aso kasi effective din siya para ma-moisturize yung kanyang skin. Tapos magpalit kayo ng shampoo, baka masyadong matapang yung gamit yung shampoo sa kanila. So ito yung ginagamit ko, Miconazole Nitrate. So ito, sobrang effective nito. Mabibili pala to guys sa Shopee or Lazada and nasa 400 pesos tong ganito kaliit, pero sobrang effective niya. Mycocidal shampoo, good for antifungal, bacterial. Ayan, ito siya guys. Ginagamit ko to kapag nakakitaan ko ng mga butlig-butlig, mayroong mga katikate para sa mga alaga nating aso. Lahat to ginagamit ko sa mga pangukong aso and matagal ko na rin to ginagamit. Yun lang, that's it for today's video mga kapango. So maraming salamat po sa mga bago nating subscriber. At kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakakapag-subscribe, so please support my YouTube channel guys. So please subscribe at huwag niyong kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong gagawing video dito sa aking YouTube channel na Dogs Caring Tip. At kung meron po kayong question or suggestion,
PM nyo lang ako or mag-comment kayo dyan. Pwede nyo akong i-DM sa aking Facebook page, sa aking messenger na Chitsu Pau Family. Ilalagay ko dito guys yung aking Facebook page. Yan, pwede nyo akong i-DM. At saka mga kapango, minsan doon din ako update kung meron tayong parapol, mapag-giveaway na puppy. So kaya i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page na Chitsu Pau Family. At yun lang guys, maraming salamat. So huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share itong aking video. So yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.